Sa isang tahimik na bayan sa Luzon, may isang library na tila ordinaryo lang sa unang tingin, pero may lihim na itinatago. Ang dating librarian na si Lolit ay nagbahagi ng nakakakilabot na karanasan tungkol sa isang diwata na nagbabantay sa sacred ground kung saan nakatayo ang library. Sa gitna ng mga altar, kandila at bulaklak, isang ritual ang nagbigay buhay sa mga libro at mga anino sa dilim. Pakinggan niyo ang kwento ni Lolit kung paano siya nakipag-usap sa diwata at kung paano niya natuklasan ang misteryo ng lumang larawan na tila may koneksyon sa kanyang nakaraan. Ako po si Lolit, dating librarian sa isang rural na bayan dito sa Luzon. May ikukwento lang po ako sa inyo, sana ay mapakinggan niyo. Sa unang tingin ay napakasimple lang ng building ng library namin. Isang malaking kwarto lang na may mga shelves ng libro. Tapos may basement na storage room. Noong undas, nilagyan namin ng mga altar na may kandila at bulaklak yung library. Tradisyon na kasi namin yon tuwing undas. Nakakatuwa nga kasi yung mga bata na nagbabasa doon, nagdarasal sa mga altar. Tapos naghihip ng kandila kapag nakarami na ng dasal. Parang birthday lang. May narinig akong kwento tungkol sa isang diwata na nanggugulo sa mga tao sa library. Sabi nila, yung library raw ay tinayo sa isang sacred place ng mga sinaunang Pilipino, kaya nagagalit yung diwata na nagbabantay roon. Nung una hindi ako naniniwala, pero habang tumatagal ako sa trabaho, ay nakakaranas ako ng mga kababalaghan. Yung mga libro nag-aayos ng sarili. Pagpasok ko sa umaga, makikita ko na lang na iba na yung pagkakaayos ng mga libro. Minsan naman, may mga simbolo sa alikabok na para bang mga dahon at iba pang natural na elemento. Isang gabi may nahulog na libro. Pagbukas ko may nakita akong ritual. Yung layout ng ritual ay kaparehong-kapareho ng layout ng library. May altar sa gitna, mga kandila sa gilid, at mga bulaklak sa sulok. Doon ko na-realize na yung basement ng library ay ang altar ng diwata. Kaya simula noon ay hindi na ako bumababa sa basement. Sabi ko, kahit na anong mangyari, hindi ako bababa doon. Pero may isang beses na napababa ako sa basement. Kasama ko noon yung isang intern na si Kim. Hindi naniniwala si Kim sa mga kwento tungkol sa diwata. Sabi niya, para lang daw matakot ang mga bata at hindi pumasok sa library kapag gabi, kaya raw may ganong kwento. Noong undas, sabi ni Kim, samahan ko raw siya sa basement at magdasal kami sa altar para malaman namin kung totoo nga ang diwata. Kahit ayaw ko, ay napapayag ako ni Kim dahil tradisyon na rin namin yun sa library. Nung nasa basement na kami, ay nagulat ako kasi may altar nga roon. Para bang altar ng mga Katoliko, pero halatang mas sinauna. May mga bulaklak, mga kandila at mga simbolo na kumikinang sa dilim. Doon ko na-realize na totoo nga ang diwata. Nung babalik na sana ako sa itaas ay may nakita si Kim na libro. Binasa niya yung mga salita doon. Hindi naman namin naintindihan dahil hindi Tagalog o Ingles yung nakasulat. Pero sa tingin ko ay napansin kami ng diwata dahil doon. Biglang nag-brown out. Nagkahiwa-hiwalay kami sa dilim ng library na tila ba ay nabuhay sa mga bulong at anino ng mga ethereal na figura. Si Kim ay nakakita ng mga librong naglalaway ng dagta. Yung isa ko pang kasama ay hinahabol ng isang espektro na nakasuot ng tradisyonal na damit ng mga sinaunang Pilipino. Ako naman ay hinarap ko yung diwata. Isang nilalang na purong kapangyarihan ng kalikasan. Doon ko naisip na baka pwedeng makiusap sa diwata. Humingi ako ng tawad sa kanya. Sinabi ko na hindi namin intensyon na bastusin ang kanyang teritoryo. Nagbaliktad ako ng damit para mawala ang engkanto. Nangako ako sa diwata na pararangalan namin ang kanyang teritoryo sa pamamagitan ng tamang ritual at mga alay. Pinayagan ako ng diwata na makalabas ng library. Nakauwi ako sa liwanag ng mga kandila at parol ng undas.
Doon sa diary ko, nakita ko yung lumang larawan ng mga tauhan ng library. Yung isang lalaki doon ay kamukhang kamukha ko. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ang tanging sigurado ako ay may supernatural na nangyari sa akin sa library. At sa palagay ko ay hindi ako ang unang nakaranas noon. Sana lang ay hindi ako ang huli. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang paggalang sa mga sinaunang tradisyon at espiritu ay mahalaga upang maiwasan ang kapahamakan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kakwento, tandaan sa dilim ng library, baka may diwata ring nagmamasid.